Mga kabiyahero, parang masamang balita. Ah, Nakakalap daw ng impormasyon si dating Pangulong Duterte na kahit anong oras pwede daw siyang arestuhin. At ito yung yung pahayag ni Attorney Roque tungkol dito. Pakinggan natin mga kabiyahero. Tatapatin ko kayo, hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. At ayon pa rin sa impormasyon, ang Task Force Davao ay planong i-disband. Alam naman nila na ang Task Force Davao ay sumusuporta sa mga Duterte. Nakakahalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No? Alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. Ito ang umuugong na nakuha na impormasyon na nakalap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Tatapatin ko kayo, hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Naku, ang instinct ko tumakbo sa Davao, sabi ko naman ano man magagawa ko kung ako'y tatakbo doon, pero hindi talaga ako nakatulog. Now, syempre, nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil nakakahalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No? At sila ay binuo para protektahan nga ang Davao sa banta ng terorismo. Pero syempre, alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. At ewan ko lang kung kumpirmado, pero nakakalap din ako ng impormasyon na lumipad daw noong Sabado ang Chief of Staff, si General Browder, dyan sa Davao. No? Hindi ko alam kung yan yung kanilang mga pinag-usapan. No? Pero ang kumpirmado, hindi kumpirmado na alam na ng mga Task Force Davao na parang may order na bubugin na sila. So hindi natin alam kung ano mga mangyayari sa susunod na mga araw. Pero ganun pa man, I'd like to assure you na meron naman tayong mga contingency plans. Abangan na lang kung anong susunod na kabanata. Pero ngayon, pag-usapan natin, ano ba? Pwede bang magkaroon ng reconciliation pa sa panig ng Marcos Duterte? Well, bago po tayo mag-broadcast ngayon, nanood ako ng YouTube at isa sa napanood ko ay si Congressman Sandro Marcos na nagsasabi na ang oposisyon daw, mga dilawan at pinklawan, ang siyang pilit na pinagsasabog ng Marcos Duterte dahil alam nila na kinakailangan masira ang pagkakaisa ng Marcos Duterte para sa darating na midterm election ay makabalik ang mga dilawan at pinklawan. Well, posible po yan na talagang, siyempre, matutuwa ang pinklawan at saka dilawan kung tuluyang mabibiyak ang Marcos Duterte. Pero huwag natin kalimutan, no? May mga kamag-anak ang First Lady natin doon sa Dilawan Pinklawan. Napakalakas ng chismis na ma-appoint daw as bilang Secretary of Agriculture itong si Marojas. No? Hindi nga nangyari, pero kamag-anak kasi. Tapos ang daming mga dilawan at pinklawan na nasa kabinete. Ang pinaka-latest nga ay itong si Senator Ralph Recto na nakita nyo naman kung paano nila winelcome sa Lipa nung pumunta sa Batangas si Leni Robredo. No? Napakahirap ng kampanya noon sa Batangas para sa Marcos Duterte, although dahil talagang kasangga at kakampi natin si Governor Dodo Mandanas, overwhelming pa rin ang panalo. Pero ang talagang kingpin doon na senador ay si Ralph Recto at talagang kinampanya niya ay si Leni Robredo. Pati nga yung Vice Governor na si Mark De Viste, siya ay Rosa Robredo Duterte. No? Pero overwhelming pa rin naman ang support para kay PBBM. So ang tanong ko lang, bakit kinakailangan pang sirain ng pinklawan at dilawan ng Marcos Duterte? Ang dami-dami ng mga pinklawan at Duterte at dilawan sa kabinete. No? Hindi lang naman si dating Senator Recto, nandyan pati si Housing Secretary. No? Alam natin ay in-law ni Jojo Ochoa na napakalapit din.
Tsaka syempre, yung mga iba pang economic team, alam naman natin yan na talagang loyal sila doon sa kanilang estudyante sa UP School of Economics na si Leni Robredo. No? At marami pa talagang iba. Nandiyan si Secretary Pascual, na talaga namang lantarang naging dilawan yan. No? Pero sa akin, siguro, he just wants the best, kaya kinuha niya. Pero ang punto nga, hindi na kinakailangang pagbiyakin ng Marcos Duterte as far as the Dilawans are concerned at Pinklawan, kasi ang prediction ko, baka magkaroon nga sila ng common slate pagdating ng eleksyon. Baka humiwalay ang mga Duterte at magkaroon ng common slate ang Marcos kasama mga Dilawan at Pinklawan. Tandaan niyo po yan, sinabi ko po sa inyo yan. Okay? Lalong-lalo na dahil marami ring mga brads sa fraternity itong si Specker, no? Doon sa kabilang kampo, kasama na si Francis Pangilinan na siguro magbabalik na senador. No? So hindi malayo yan na po pwedeng sumama sa isang slate ang Francis Pangilinan sa Marcos na kampo. Pero ang tanong ngayon nating gabi, setting aside yung motibo ng mga Pinklawan at Dilawan na sa tingin ko hindi naman totoo dahil ang dami ng Pinklawan Dilawan sa Marcos camp, pwede pa mag-reconcile ang Marcos at Duterte. Doon sa aking column kahapon sa Philippine Star, 3 ang aking nakitang pamamaraan para mabuo muli ang unit team. No? Unang-una, yung isulat yung non-cooperation sa ICC. Kasi ito talaga yung trigger ng pagkawalan ng tiwala ng mga Duterte sa Marcos. Dahil nga paulit-ulit na hindi raw makikikooperate at kasama sa cooperation yung pagpapaaresto, ha? Yung pinaka-importanting form of cooperation ay yung pagpapaaresto kung mag-issue ng warrant of arrest. Paulit-ulit na sinasabi ni Presidente Marcos yan for the 100th time. Pero ito nga po ay sinusuway ng malapit na kaalyado ni Specker, si Justice Secretary Rebulla, at talagang binanggit niya. Kaya napilitan si PBBM na magsalita muli na makikipagtulungan na ang Justice Department dahil nga doon sa resolution ng House. Now, ang sabi ko naman, kung talagang sincero naman ang PBBM, bakit hindi siya mag-issue ng memorandum circular, presidential memorandum circular to all departments under the executive branch, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police. You are hereby ordered not to cooperate with the ICC in view of the fact that we had ceased to be a member of the ICC and under no obligation to cooperate with the ICC. Highlighting that further cooperation with the ICC is a violation of our sovereignty and national jurisdiction. No? So, simply as that. Anong reaksyon? Mukhang hindi po sila payag. Dahil ang sabi nila, parang nakakalalaki naman yan, nagsasalita ng presidente, hindi pa sapat yun. Talagang hindi sapat yun. Kasi talagang pati sa korte, kinakailangan may nakasulat. Yung pagko-cooperate, walang nakasulat, kaya hindi ka makapunta sa hukuman para sabihing pigilan kasi sasabihin ng hukuman, nagsalita na pero nasan yung kasulatan na talagang hindi makikooperate? Wala rin. Diba? So hindi ka makapunta dahil meron siyang verbal sa hukuman, dahil meron siyang verbal na hindi siya makikooperate, sasabihin walang case or controversy, hindi ka rin makapunta para pigilin dahil may order na hindi makikipag-cooperate. So sa akin, minimum requirement yan. So kung hindi talaga isusulat yan, parang hindi mamabalik yung tiwala na ang ganti ng mga Marcos sa Duterte ay papaaresto sila sa ICC at papadadala sa Hague. At ito po ay hindi lang si Presidente Duterte, pati na si VP Duterte na alam nating dinadawit itong loko-lokong walang kredibilidad na Las Cañas na ito. No? Ang pangalawang suggestion ko, siyempre, yung pagtigil sa pirma. Hindi ko po alam kung ano na nangyayari. Pero ang latest declaration ng mga kongresista, tuloy pa rin ang pagkakalap ng pirma. So, iba talaga ang sinasabi ni Presidente, ibang ginagawa ni Mr. Specker. So, sa tingin ko, kahit paulit-ulit ng sinasabi ni Presidente na itigil na yung pirma na yan, yung bribery initiative na yan, hindi talaga magtitigil sila kasi at stake na yung liderato ni Specker. Kung ititigil na yan, ang laking kahihiyan niya ni Mr. Speaker. Kung ititigil niya yan, automatic yan. Dapat magbitiw na siya as Speaker. Kasi wala na siyang mukhang ihaharap sa kanyang mga kongresista. And I think hindi pa siya ready magbitiw. Yan lang naman ang aking pananaw. Na talagang pag pinigil niya yan, wala na siyang mukhang ihaharap sa mga kongresista niya, kinakailangan siya magbitiw, happy-happy siya as Speaker. Bakit siya magbibitiw? At pangatlo, yung more social encounters, yung hindi function, yung sila-sila lang nang ma-renew yung ties nila.
Basing on what happened doon sa Chinese Embassy na nagtatatakbo ala Lydia De Vega, ang First Lady, nung tinatanong siya kung kamusta ang kanyang relasyon kay Inday Sara, mukhang hindi mangyayari yan in the near future. Well, in fairness, pareho naman sila hindi plastic. Si VP Sara naman, wala naman siyang masamang ginagawa. No? Wala siyang masamang pinakikita kay FL. Si FL ang nag-snub sa kanya na nakita ng buong bayan. At ang sabi ko nga sa column ko, pag in-snub mo naman ng taong may mandato, parang ini-snub mo rin yung 32 million na bumoto sa kanya. Samantalang ang FL, hindi naman halal ng taong bayan. No? So parang, pero yung indikasyon na yon, parang hindi siya papayag na mag-pleasantries with the VP. At pareho silang hindi plastic, which I appreciate. Siguro the most that we can expect from both of them is to be civil towards each other. Pero yung socials, mukhang imposible sa ngayon dahil pareho ngang hindi ready to see each other socially. Hindi ko lang alam kung anong magiging reaksyon ni VP Sara, pero sa tingin ko, siyempre, tao rin naman yung isa. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Di ba? Ganun lang naman yun. No? So parang malayo rin mangyari. So, hindi po walang pag-asa ang pag-reconcile, pero hindi po yan mangyayari in the near future. Siguro hayaan natin humupa. At siguro magsimula tayo dun sa mga social gatherings kasi kinakailangan ma-improve yung interpersonal relations nila dahil kung wala namang mas mabuting interpersonal relations, hindi po sa panig ni PBBM at ni VP Sara. Kasi tingin ko po walang lamat sa panig ni VP Sara at ni PBBM. Kung hindi, sa panig ni VP Sara, sa panig ni PRRD, at sa mga supporters ni PBBM, nangunguna na si FL Lam at saka si Mr. Espeker. Kung hindi po talaga ready na makipagkasundo yung dalawa na alam nating napakalaking influensya sa ating presidente, mukhang hindi maaayos yung kanilang interpersonal. So there has to be a willingness na talagang to set aside their differences para magkaisa muli ang unity. Bagay, kung totoo naman ang aking iniisip, parang hindi na kinakailangan sa panig ng Marcos magtuloy pa sa unity kasi kasama na nila ang Pinklawan at Dilawan. Bakit ba sa tingin nyo napakatahimik ng Pinklawan at Dilawan sa pirma? Di ba kayo nagtataka? Alam naman natin yan, dakdakera yung mga yan. No? Si Lenny dati talaga ayaw tumigil. 6 na taon ng presidency ni Duterte hindi tumigil. Pero ngayon, not a single word against pirma. Di ba? Napapansin nyo yan? So kung talagang ang bagong unity team ay ang Marcos at ang Dilawan at Pinklawan, bakit pa sila makikipag-ayos sa mga Duterte? So ngayon, ang tumatayo, kung hindi makikipag-ayos, ang tunay na opposition ngayon ay Duterte camp na sana hindi mangyari. Ako po, uulitin ko, umakyat ako sa entablado ng unity team, nakikiusap po ako sa mga supporters kasi mga principals natin, si PBBM at VP Sara, wala namang problema. Si Presidente Duterte naman, maaayos din yan. Ma-assure lang na hindi nila gagalawin ng kanyang anak. Siguro naman po, mga magulang na nakikinig sa akin, naintindihan ang sasabihin ko, na kapag na-assure mo na hindi tatargetin ng kanyang anak, mananahimik na siya happily in retirement. Sana nga po, magkaroon ng openness sa kampo ng mga Marcos at ng mga Duterte dito sa pag-aayos on their interpersonal relations para po sa bansa. Dahil alam naman po natin hindi nyo napapansin pero ang presyo ngayon ng gasolina at diesel, record high na po. Dami lang nating problema sa politika kaya hindi natin napapansin yan. Pero record high na po yan at tataas pa. Mantakin niyo po kung ano magiging impluensya niyan sa pagtaas ng presyo ng iba pang mga bilihin.